Mga kababayan, nasa Los Angeles ka man, Dubai o Davao City, pakinggan mo ito. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ba ang laban ng bayan o isang malaking drama ng mga elitista, pari, oligarko at media? Ano ang totoo? Alam mo ba na 32 million lang naman ng mga Filipinos ang bumoto kay VP Sara noong 2022. Pero ngayon, gusto siyang tanggalin ng ilan. Bakit? Sa susunod na ilang mga minuto, bubusisiin natin ang issue na ito mula sa mga akusasyon hanggang sa mga nagtatago sa likod ng impeachment. Kaya't i-like, i-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mo sa Toronto, Sydney o Riyadh. Let's get started. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi lang simpleng political event. Ito ay isang Game of Thrones sa Philippine politics. Noong February 2025, impeach siya ng House of Representatives dahil sa mga aligasyon ng corruption, misuse of public funds, at brace yourself ha? Di umunoy pagplano ng assassination laban kay President Marcos. Pero teka, hindi ba't parang teleserye ito? Sino ang mga tunay na manlalaro dito? Ang mga elitista ba na gustong panatilihin ang poder, ang mga pari na may sariling agenda, o ang media na parang scripted ang bawat ulat? At bakit ang mga university professors at students na dapat ay neutral ay biglang sumasali sa laban sa video na ito? At aalamin natin ang katotohanan with a bit of humor, storytelling, at matinding pagsusuri. Kaya't i-hit na ang notification bell para updated ka sa mga ganitong content. Bago natin ito simulan, mga kababayan sa US, Canada, UAE at ibang panig ng mundo, suportahan natin ang channel na ito. #WalkWithLand. I-click ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong salubin. Lalo na kung OFW ka ha, sa Hong Kong, Japan o Qatar. Kung gusto mong mag-ambag sa content super thanks, laking tulong nito para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Share this video ha sa mga kaibigan mo sa Makati, Cebu o Singapore, and let's make this go viral. Sige na, teamwork makes the dream work. Isang araw sa Davao, habang naglalakad si VP Sara sa kalsada, may isang lalaki ang sumigaw. Hindi, Sara, kami ang kasama mo. Ha? True story yan. Pero sa Manila, sa loob ng Kongreso, parang ibang pelikula ang nangyayari. Noong February 5, 2025, no? Ay, madami pong kongresista bumoto para ma-impeach si VP Sara. Ang mga dahilan, corruption, misuse of public funds, at isang shocking accusation na plano niyang patayin si Pangulong Marcos. Pero teka, kung ikaw ang abogado ni VP Sara, paano mo i-defend ang 32 million na boto ng taong bayan? Sa isang banda, may mga ebidensya, no? Ang House of Representatives, halimbawa, sinasabi nila may irregularidad sa youth leadership seminar ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim. Sabi rin ng ilang kongresista, may mga dokumento silang nagpapatunay ng misuse of intelligence funds. Pero sa kabilang banda, si VP Sara at ang kanyang kampo ay matigas na itinanggi ito. Sabi ni VP Sara, this is a political vendetta. At totoo ha, totoo nga ang timing na impeachment ay kahina-hinala ilang buwan bago midterm elections noong May 2025 at habang nasa The Hague, no, si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ICC case. Kaya't ang tanong, ito ba ang tungkol sa hustisya o isang plano para ma-sideline ang Duterte dynasty bago ang 2028 elections? Kung titignan natin ha, parang telenovela ang Philippine politics, di ba? Ang mga elitista sa Manila na may mga air-conditioned office gustong impeach si VP Sara hanggang ang masa sa Davao, Cebu at Zamboanga ay sumisigaw ng suporta. Pero teka, bakit ang mga pari biglang sumasali sa usapan? May mga ulat na ilang religious leaders ay nagbibigay ng moral guidance laban kay Sara. Moral guidance daw o political agenda. At ang media ha, parang may script na sinusundan. Kada araw may bagong headline na Sara Duterte in trouble ha. Pero kapag tinitingnan mo ang detalye, puro hearsay at walang matibay na ebidensya. Ano ba talaga mga babayan? Nung bata pa ako sa Quezon City ha, narinig ko ang isang kwento tungkol sa isang matandang politiko na lagi nagsasabi, ang politika ay para sa may mga pera at koneksyon. Fast forward to 2025, parang totoo pa rin ito. Ang mga elitista, mga mayayamang pamilya at politiko na nakabase sa Metro Manila ay parang gustong kontrolin ang naratibo ng impeachment. Sino ang mga ito? Mga pamilyang may malalaking negosyo,
may mga koneksyon sa Malacanang at impluensya sa Kongreso. Ang mga oligarko tulad ng mga big-time businessmen na malapit kay Pangulong Marcos ay may malaking interes sa politika. Halimbawa, ang kasi ni Marcos na si Speaker Martin Romualdez ay tinuturing na utak sa likod ng impeachment po siya. Pero bakit? Sabi ng ilang analyst, gusto nilang i-clear ang landas para sa kanilang kandidato sa 2028. Si VP Sara na mataas ang approval ratings at itinuturing na frontrunner sa 2028 presidential race ay isang malaking banta. At ang mga pare may mga ulat na ilang religious figures ay naglalabas ng statements laban kay Sara. Pero hindi malinaw kung para sa moralidad ba ito o dahil sa political alliances. Ang masaklap, ang mga ito ay nagkukubli sa likod ng hustisya at demokrasya, pero ang tunay na motibo, poder at pera. Kung iisipin mo parang isang blockbuster movie ang labanang ito. Ang mga elitista, ang mga producers, ang mga pare at mga scriptwriters, ang mga oligarko, ang mga financiers. No? Pero sino ang kontrabida? Si VP Sara ba? O mga gustong tanggalin siya para sa sarili nilang interes? Kaya teka bakit ang mga pari na dapat ay neutral ay biglang may hot take sa impeachment? Baka naman may donation na kasama ang sermon nila. Huwag ka mag-alala. Ang mga kababayan sa Dubai, Toronto, bubusisiin natin ito. Isang OFW friend ko sa Abu Dhabi ang nagsabi, Kuya, bakit parang laging negatibong balita tungkol kay VP Sara? Good question. Ang media sa Pilipinas, lalo na ang mga big networks sa Manila, ay parang may template na sinusundan. Kada may issue, lagi si Sara ang nasa headline. Pero bihira nilang explain ang konteksto. At ang mga universities dapat ay sentro ng critical na pag-iisip. Pero bakit? Parang maraming professors at students ang one-sided laban kay Sara. Ang media ay may malaking papel sa paghubog ng public opinion. Halimbawa, noong May 2025 midterm elections maraming ulat ang nagsabing malakas pa rin ang suporta kay Sara, lalo na sa Davao at Mindanao. Pero bakit ang mga headline ay laging tungkol sa kanyang crimes? Sabi ng ilang expos parang may orchestrated campaign laban kay Sara. Ang mga universities tulad ng UP at Ateneo ay may mga professors na naglalabas statements laban kay Sara, pero hindi nila binabanggit ang konteksto ng political rivalry. Sa kabilang banda, ang mga supporters ni Sara ay nagsasabing ang media at academe ay bias dahil kontrolado ng mga elitista at oligarko. Sino ang tama? Ang sagot, kailangan natin maging critical sa mga balitang binabasa natin. Kung ang media ay isang restaurant, ang mga balita nila ay parang fast food, mabilis pero hindi laging masustansya. At ang mga universities, parang mga influencers na lagi may sponsored content. Sabi ng isang professor, si Sara ay kurap. Pero kapag tinignan mo ang CV niya, malapit siya sa isang political dynasty. Coincidence ba? I think not. Kaya't mga kababayan sa Singapore at Sydney, maging mapanuri tayo sa mga balita at opinyon ng mga eksperto. Isang gabi sa Riyadh, isang OFW ang nag-message sa akin, Kuya, anong mangyayari kay VP Sara sa impeachment trial? Magandang tanong. Ang Senate trial na nakaschedule sa July 2025 ay parang isang boxing match. Si Sara laban sa 24 na senador, pero ang twist kalahati ng mga senador na ito ay bagong halal at marami sa kanila ay kaalyado ng Dutertes. Okay para makonvict si VP Sara, kailangan ng 2/3 majority sa Senate. 16 sa 24 na boto. Pero base sa midterm election results, maraming senador ang pro Duterte. Tulad ni Senator Rodante Marcoleta na hiyaga sumusuporta kay Sara. Ang problema, ang ilang senador na kaalyado ni Marcos, tulad ng mga nasa ilalim ng kanyang partido, ay maaaring magtulak ng conviction. Pero may catch, kahit impeach si Sara, ang public support niya ay nananatiling malakas, lalo na sa Mindanao. Kaya ang tanong, kahit makonvict siya, magwawakas ba ang political career niya o lalo pa siyang magiging popular? Kung ang Senate trial ay isang reality show, ang pamagat ay Survivor Philippine Politics Edition. Si VP Sara ang underdog habang mga senador ay parang mga judges na may kanya-kanyang agenda. Pero teka, kung makonvict si Sara, sino ang mananalo? Ang mga elitista, ang mga oligarko, o mga butante na susuporta pa rin kay Sara sa 2028. Ang tunay na mananalo ay ang popcorn industry. Kahit mga kababayan sa Japan at Canada, abangan natin ang susunod na kabanata. So isang araw, habang nanonood ako ng balita sa Dubai, napansin ko na ang mga OFW ay lagi updated sa Philippine politics. Sabi ng isang kaibigan ko sa Qatar, kung si Sara ang tanggalin sino ang magiging boses ng masa? Tama siya. Si VP Sara ay hindi lang politiko. Siya ang simbolo ng laban
ng ordinaryong Pilipino laban sa mga elitista at oligarko. Ang impeachment ni VP Sara ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Philippine politics. Kung makonvict siya, maaaring magbago ang power dynamics sa 2028 elections. Pero kung makaligtas siya, lalo siyang magiging malakas na kandidato. Bukod dito, ang issue ng political dynasties ay nananatiling mainit. Sabi ng ilang analyst, ang laban ng Marcos Duterte ay hindi lang personal. Ito ay tungkol sa kontrol ng dalawang malalaking pamilya sa politika. Pero ang mas mahalaga, ang mga botante, lalo na mga kabataan at OFW, ang magdidesisyon sa hinaharap. Kaya't mahalagang manatiling informed at critical tayo. Kung ang Philippine politics ay isang chess game, si VP Sara ang reyna, malakas, pero lagi may gustong mag-checkmate. Ang mga elitista, pari at oligarko, sila ang mga pawns na gustong kontrolin ang board. Pero ang tunay na hari, kami, ang mga Pilipino sa Los Angeles, Cebu at Dubai. At mga kababayan, gamitin natin ang boses natin sa comment section, sa social media at sa botohan. Sa nakalipas na ilang mga minuto, tinignan natin ang impeachment ni VP Sara Duterte mula sa iba't ibang anggulo. May mga aligasyon ng korupsyon at assassination plot, pero may mga ebidensya rin, no, na ito'y political vendetta. Ang mga elitista, pari, oligarko, media at universities ay may kanya-kanyang agenda. Pero ang tunay na tanong, sino ang tunay na kinatawan nila? Si VP Sara, may 32 million votes, ay nanatiling boses ng masa. Pero ang laban niya ay hindi pa tapos. Ang July 2025 Senate trial ang magdedesisyon. Mga kababayan, sa United States, Philippines, Canada, Australia, UAE at saan man sa mundo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang pagsusuri natin, no, i-like at i-subscribe at i-share ang video na ito, no? Sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore o Jeddah. I-comment at salubin mo sa tingin mo, ipokrito ba mga elitista at media o may mga punto sila laban kay Sara. Kung gusto mong suportahan ng channel, mag-send naman ng super text please. Laking tulong nito para sa aming team. Abangan ang susunod nating video tungkol sa Philippine politics and let's keep the conversation going.